Good morning. Tunay ang Panginoon ay dakila. Amen? God is good all the time. At napakaganda ng araw na ito. Walang ulan, walang baha, at ang gawain ng Panginoon ay hindi mapipigilan. Amen? Amen. Isa o dalawa nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay narito sa ating kalagitnaan. Dakilang Diyos, buhay ang Diyos. Amen? Ito po ang Reigning in Life Church. Hello. Tunay na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Tayo po'y manalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami sama-sama, Panginoon, na Ikaw ay sinamba sa Espiritu at katotohanan. Alam namin na kasama-sama ka namin, Panginoon, sa lahat ng area ng aming buhay. Dahil Ikaw ay nananahan na sa amin, hindi mo kami pababayaan, tinuturuan mo kami sa lahat ng area ng aming buhay. Sa lahat na naaabot ng mensahe nito, Panginoon, kung sino man ang mayroong sakit, karamdaman, padaluin mo ang kagalingan, sino man ang mayroong mga mabibigat ng problema, padaluin mo, Panginoon, ang lunas sa lahat ng mga problema. Patuloy mo pagpalain ang lugar na ito, ang bayan nito, kay Tamarikina. Patuloy mo pagpalain, pinagbalap na ang bansang Pilipinas, pagpalain lahat ng mga panambahan, sa lahat ng iyong mga anak na nangarap na iyong biyaya, Panginoon. Bless all the churches of God, all over this place, all over this country, and all over the world, through the finished work of Jesus. Kaya Panginoon, salamat ng marami sa supernatural blessing na ipaparanas mo sa lahat na nangailangan ito, Panginoon. I give you the praise, I give you the glory, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang umaga na ito ay isang napakagandang umaga. Amen. Ang topic po natin ay tingnan po natin ang verse na yan. Jeremiah's prophecy fulfilled in Jesus of being a good shepherd. Ang propesiya ng Old Testament na nag-propesya si Jeremiah ay natupad sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Amen? At bibigyan ko po ng background about isa sa lahat ng mga nanonood sa live na ito. Si Jeremiah ay isa sa mga minor prophets. Propeta siya. At siya po yung nagsabi na in your mother's womb, God knows you. Sabi ni Jeremiah. At pinakita ng Diyos kay Jeremiah kung ano ang mangyayari ng kanyang mga kababayan. Na sila ay lulusubin ng Babylon. Ng Babylon, yun pa rin ang Iran, sa ngayon, Iraq. Kung ano yung nangyayari noon, yun pa rin ang nangyayari ngayon. The Iranian ay umatake sa Israel at ang Israel ay umatake sa Iran. The same procedure. Pero yung nangyayari sa panahon ni Jeremiah, talagang nilusob ang bansang Israel at sila ay, lahat ng mga Israelita ay ginawang bihag sa bayan ng Israel. Kaya yun sa kanyang dream, sa kanyang vision, siya po ay umiyak. Siya ay umiyak at itinapon din siya sa balon. Sa kanyang mga nakita, siya po ay nagkakaroon ng tinatawag na mga prophecy. Bagamat ang kanyang kapaligiran ay negative na, wala ng pag-asa, pero sinusulat pa rin ni Jeremiah. Sinusulat pa rin ni Jeremiah ang
ang kanyang mga salita, ang mga salita ng Diyos, nang sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you, and give you a blessing which you cannot believe, which blessing that are not expected." At ang sabi doon sa Jeremiah 23:3, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things." Amen. Tumawag kayo sa akin, manalangin kayo sa akin. Lahat na yun, pangako ng Diyos. Ibinigay niya sa mga Israelita na nawalan ng pag-asa. Amen. Siya rin na nagsabi na I will make a new covenant. At ang covenant na yan ay talagang ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Sa Jeremiah 32, makikita niyo po yung covenant ng Panginoon sa mga Israelita. At yan din ang pinukod ni Pablo sa Hebrews chapter 8, Hebrews chapter 10. Nang lahat ng kasalanan ay kukunin na ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, makikita po natin dito ang talata na yan. Nakikita niyo po ba? Napakaganda po. Amen? Na hindi naman siya nakaprogram lang ng gano'n. Kung ano yung verse na yan, yun ang ipapaliwanag natin through the inspiration of the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit will teach us, will inspire us, habang kayo nakikinig dyan, nakaupo, at ang lahat ng mga nanonood na ito, sa lahat ng mga dako, ang Diyos na nakaalam kung kayo nanonood. Mga pastors, mga believers, habang binabasa natin ang mga talata na yan, God is speaking to us. God will speak to us in our thoughts, in our hearts. Amen? Because God is a Spirit. Tayo ay nabubuhay na sa pamagitan ng pananampalataya at sa pamagitan na we live by the Spirit. Faith, living by faith, is believing God that God is working in us. Living in the Spirit, because the Holy Spirit lives in us, and in our spirit, nabubuhay na tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen? May mga problema, may pangailangan sa pera, may pag-aalala, o pagdating ng araw, kailangan mong magtrabaho kasi matanda ka na, paghandaan mo ang iyong pagtanda. Yun po ay reality. Pero sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yung nakikita nila sa ating kinabukasan na walang pag-asa sa Panginoon, ang totoo, ang pinakototoo, yung nakasulat. Sabi na yung katawan, ikaw ay may sakit. Totoo na mayroon kang sakit, mayroon kang naramdaman. Ang doktor sabi mayroon kang sakit, mayroon kang bukol. Amen? Pero ang reality, sino ang reality? Yung bukol mo o yung nakasulat? Na pinagaling ka na ng Panginoon. Wala kang pera na nakasulat, God will supply all our needs. At yun po ang tinatawag ng pananampalataya. Amen? Minsan yung mga anak natin na mahina ang pananampalataya, ini-encourage tayo na kailangan natin magtrabaho, magkaroon ng negosyo para mabuhay. Hindi naman masama yung gano'n nakikita. Kasi hindi nga iba ang ating pananampalataya sa kanilang nakikita. Tuloy natin. Sabi diyan, I will make an everlasting covenant with them, but I will not, sabi niya, turn away from doing them good. Jeremiah po yan, ha? I will make an everlasting covenant, and I will promise, covenant promise, na gagawa ako ng mabubuting bagay sa inyo. Sino man ang mga nalulungkot, sino man na nawala ng pag-asa, dahil ang kapaligiran mo, nakikita mo negative, ang sabi ng Panginoon, gagawa siya ng mabubuting bagay sa iyo kung ikaw'y sumampalataya sa Kanya. Lagi niyang sinasabi, huwag kang mag-alala. Sabi niya, I will not
turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Ilalagay ko ang takot sa kanilang puso. Hindi takot para maparusahan ka kapag nagkasala. Takot na ikaw'y hindi gagawa ng masama sa iyong kapwa. Mayroon kang takot. Diba? Kaya yung narinig natin ng mga korupsyon ng lalaki, billion araw-araw, wala na silang takot sa Diyos dahil pakiramdam nila, sila na ang Diyos. Amen? Ang yaman-yaman ng ating bansa, pero kinukura ng mga taong namamahala. Amen? Dahil pakiramdam na nila sa sarili nila, sila na hawak na nila. Hindi na sila nakarinig ng salita ng Diyos na dapat tayo, kahit gaano man tayo kayaman, gaano man tayo katalino, kailangan natin ng takot sa Panginoon. Natatakot tayo na huwag tayo gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa kanyang kalooban. Amen? Bago tayo magsalita ng mga salita, isipin muna natin kung ito'y masakit o nakakasakit sa ating mga anak, nakakasakit sa ating kapwa. Amen? Kasi minsan, kapag ikaw ay nasaktan, magsasalita ka rin ng masakit na salita dahil nasaktan ka. Hurts people. Pero tayo mga Kristiyano, kailangan bantayan natin ang ating mga salita na hindi tayo lagi nagsasalita ng mga salitang kawalan ng pag-asa. O baka may mangyayari dito. Kung naisip mo yan, huwag mong bitiwan yan. Huwag mong pakawalan. Kasi kung yan ang nasa isipan mo, yan ang inaasahan mo, na talagang Diyan magagawa ng paraan para mangyari yung negative na naroon sa iyong kaisipan. Kaya kailangan maging Jesus conscious tayo. Jesus, sa kanyang mga pangako, dahil alam natin na ang kanyang mga pangako, mabuting bagay. Amen? Gusto niyo bang mabuhay sa mundong ito na puro mabubuting bagay na lang ang ating aasahan? Amen? Kung may pangit ng mga bagay tayo mararanasan, pagagandahin niya ang pangit ng mga bagay na yan. Kasi siya ang Diyos natin. Amen? Pero laging mabubuti ang bagay. We will live in this life with the goodness of God. Kasi sabi ng Psalm 23, sa verse 5, sabi niya, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Amen? Amen? At ang sabi niya dyan, tuloy natin, sabi niya, pangako ng Panginoon, teksto pa lang po yun. Yes, I will rejoice over them to do them good. Natutuwa ang Diyos na gumawa ng mabuti sa ating mga buhay. Kaya sa buhay natin, Lord, salamat sa mga gandang bagay na ginagawa mo sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga hanap buhay. Amen? May mga problema tayo sa hanap buhay. Pero naroon tingnan pa rin natin ang magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, natutuwa ang Diyos, nagagawa siya ng mga bagay na magaganda. To do them good, and I will assuredly plant them in the land with all my heart, with all my soul, sabi ng Panginoon. Alam niyo po yung verse na yan. Bawat tao, meron siyang lugar na nilagay ng Diyos. Amen? Kamahirap na sabihin ko matagal na ako dito sa kamay nila sa San Juan for almost 30 years at bigla mo ako sabihan na pupunta na ako sa Amerika. Mauwanda rin mind mo kasi hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. Kaya minsan ang hirap sumagot kasi hindi mo naintindihan, hindi mo alam lugar na yan at bigla ka pupunta doon. Kaya sabi nyo, there's a process to understand of what you are in that place and then you are going to transfer from one place. Kasi ang mind natin nasanay na mabuhay dito for how many years? Amen? Kaya sabi niya, bawat tao na bubuhay, inilagay ka ng Diyos dyan. At sa lugar na yan, doon ka pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, sa mga bina-Bible study ko, doon kahapon, na Bible study ko sa maraming natatanda, naroon yung
kapitan. Doon sa lugar na yan, ang kapitan na yun ay pinagpala ng Diyos. Nakakatulong sa mga tao na nabubuhay doon sa lugar na yan. Kung ikaw ay nilagay ng Diyos sa iyong ginagawa, yun yung blessing ng Diyos sa iyo. Amen? Kasi bawat tao na nampalataya sa Diyos ay mayroon siyang buhos na pagpapala sa iyo. Kaya, sa kapatiran natin na mayroon tindahan, sa lugar na yan, pag-igihan mo yan, ang tindahan na yung pagpapalain. Pinagpala na ng Panginoon. Kung ikaw ay patuloy na naniniwala sa biyaya ng Diyos. Yung tindahan mo ng kainan, bless na ng Panginoon yan. Amen? Hindi ka nabubuhay na, Lord, bless mo po, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, bless na ang tindahan mo, bless na ang company mo, bless na ang buhay mo ngayon. Buhay natin ngayon. Amen? Kaya sabi niya, with all my heart and with all my soul. Napakaganda po ng verse na yan. Amen? Napakaganda po ng verse na yan. Okay. Doon sa panahon na yan, sa panahon na yan ni Jeremiah, okay, nandiyan yung tinatawag na the Lord our righteousness. Amen? Ano po sabi ng verse na yan sa the Lord our righteousness? Ito ang propesiya ni Jeremiah sa panahon na yan at mangyayari yan sa panahon ni Jesus. Yun, doon tayo pupunta. Sabi rito ng Panginoon, I will gather the remnant of my flock. I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and bring them back to their folds, and we shall be fruitful and increase. Sino po tinutukoy niya dyan? Ito po ay prophetic. Amen? Tayong mga believer, ang tawag sa atin ng Panginoon ay mga tupa. Tayong mga tupa ng Panginoon. All over the world ay may mga churches na naniniwala kay Jesus. Amen? Sa panahon ni Jeremiah, yung mga tupa na yan, kung titingnan mo yung pinakasimula ng chapter na yan, may mga tao na ginagamit ang dyablo para i-scatter ang mga tupa. Kaya during the time na ang mga Israelita ay tinutukoy niyang tupa, tayong mga mananampalataya ngayon, tinutukoy rin niya ng tupa. Nung araw, yan ay nakakalat buong mundo. Hanggang ngayon. At yan ang promise ng Panginoon na igagather ko sila. The time will come that I will gather my flocks, sabi niya. I will gather the remnant of my flock out of all the countries. Nakakalat yan sa buong mundo. Amen? Paano sila may gather? Mamaya po maunawaan natin sila. Kasi yung kanilang mga naririnig ng mga tubo ng araw, naroon yung pangamba, naroon yung takot, naroon sila naging alipin. Amen? Ang tinutukoy niya yung kanyang mga physical na mga taong Israelita. Nakakalat sa Russia for how many years? Nakakalat sa Ukraine. Kaya sabi ni Vladimir Putin, sabi niya, I will not bomb Israel because these people comes from my country, Russia, long time ago. At sila yung mga tao na masisipag, mababait at makadiyos. Hindi niya bubumbahin ang Israel. Pero po sabi ni Vladimir Putin, kasi nakita niya na karamihan sa mga bansa, ang mga tao na sa kanyang bansa ay mga Israelita. Ngayon, physically, literally, igagather ng Panginoon yan. Ngayon, unti-unti nagiging bumabalik sa Israel ang maraming mga Israelita na nakakalat. But these Israelites people, they are blessed. Mayayaman sila. Sila ay naka-invento ng cellphone o satellite.
Ewan ko kung si Elon Musk ay Israelita. Pero sila yung naka-invento ng mga cellphone. Ibig sabihin, sabi dyan, I will gather the remnant of my flock out of all the country where I have driven them, and bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase. Physically, literally, the Israelite people are blessed people. Pero mayroon pong tinatawag na spiritual Israelites. Tayo pong mga believer. Amen? Pangako yan sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Hallelujah! Bilang mananampalataya na binigyan ng Panginoon ng kanyang biyaya. Tuloy natin. Bakit? Bakit niya tayo pagpapalain at mamunga tayo ng mamunga? Dahil tayo ay kanyang mga tupa. Amen? Like David, si Haring David, nag-alaga siya ng tupa, ginamit niya yung Psalm 23, na sa kanyang pag-aalaga, naroon ang kanyang katapangan, na dumarating yung mga leon at lubo sa bibig ng mga leon, na kanyang inaagaw ang katawan ng mga tupa. Pinapatay niya ang tigret leon, mga lubo, para protektahan ang mga kanyang mga tupa ng kanyang ama. The same with us. Sabi diyan, I will set up shepherds over them who will feed them. And they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Amen? Maglalagay ako ng mga pastor, shepherd, o si shepherd. Pangako, prophecy. Ang Diyos ang maglalagay ng shepherd over them who will feed them. Ito na ngayon ang literal at fulfillment ng prophecy na yan. Sa panahon natin ngayon, all over the world, ang mga pastor na nangangaral ng biyaya ni Jesus, sila yung mga tunay na pastor. Mamaya malalaman natin bakit sila yung mga tunay na pastor. Na inaalagaan ang mga tupa all over the world. All over the world, ang preaching ng biyaya ay umiikot buong mundo. Parang kabuti. Maliliit na church, maliliit na church, maliliit na church. Pero yung mga low na church, mixture na church, malalaki. Sila yung mga mega churches, mga mega churches. Sila yung naniniwala kay Jesus, sila yung ligtas. Pero hindi sila naniniwala sa tunay na biyaya ng Panginoon. Kaya tunay na biyaya ng Panginoon, your sins are forgiven. You are healed. God supply all your needs. Sa kanila may pag-alinlangan. Kasi kapag ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan at ako'y nakagawa ng kasalanan, paano mo masasabing pinatawad ako sa aking kasalanan? Hindi nila naunawaan yung spirit, soul, and body. Amen? Ang spirit, soul, and body, na born again yung spirit natin, kung tinanggap natin si Jesus, ang flesh natin, naroon na nagkakaroon ng renewal, naroon na hinuhugasan siya ng banal na balon, na-renew ang kanyang mga salita, ang kanyang kaisipan sa mga salita ng Diyos, ay unti-unting natatransform ang mga tao kumikilala sa Panginoon. Tuloy natin. I will set up shepherds over them who will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Hindi na tayo mangangailangan kapag dumating na yung tunay na tupa. Amen? Tupa, tunay na pastor, tunay na shepherd. Prophecy yan. Dadalhin natin sa finished work ni Jesus. Okay. Tuloy natin. Sabi niya, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. Darating ang panahon na mayroon isang sanga ng mga katuwiran. Ng katuwiran ay galing sa Diyos. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth. Amen? Execute judgment in the earth. Yung judgment na yan, i-judge ka niya doon sa pananampalataya na yung pinaniniwalaan. Tuloy natin.
Sabi diyan, hallelujah. In the days, Judah will be saved. In the days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Sa panahon ni Jeremiah, mayroon na pong tinatawag na the Lord our righteousness. Sino po yung the Lord our righteousness? Si Jesus. Amen? Ipinapakita na dyan na darating yung righteousness mo, yung righteousness ko. The Lord Jesus, Jesus is our Lord, and our righteousness is our Lord. Amen? Tayo maging matuwid sa Diyos, not by our doing. Kaya righteousness is not a behavior. Ang righteousness na tinatawag na galing sa Diyos, hindi yan iyong pag-uugali. Amen? Righteousness is the right standing with God. Na ikaw ay nakaharap na sa Diyos na matuwid. Hindi natin itingnan ng Diyos ang iyong behavior. Kasi pag behavior ang basihan ng ating kaligtasan, walang isa sa atin ang maligtas. Amen? Napakagandang verse. His name by which you will be called the Lord our righteousness. Tuloy natin. Sabi niya, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rise against you in judgment. Whose God ka? Ikukondem ka. Amen? Pag nasa atin ang righteousness ni Jesus, walang makapag-condemn sa iyo, sa iyong mga ginagawa sa buhay mo. Dahil sabi niya rito, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, is from me, says the Lord. Sa mga tao, ang kanilang katuwiran ay gagaling sa akin, walang makapag-condemn. Walang makapag-judge. Walang makapag-husga. Paano mo husgahan kung ang Diyos ang iyong katuwiran? Kaya sabi doon, the just shall live by faith. The just, tayo mga matuwid na, ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Tuloy natin. Pupunta na tayo sa New Covenant, sa buhay ni Jesus. Jesus is the gate. Ang sabi po dyan, Jesus said to them again, most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. Si Jesus na nagsasalita. Sabi niya, ako ang pintuan, ako ang daan. I am the way, I am the truth, I am the life. Tapos sabi niya, all who overcame before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. The sheep did not hear them. Amen? All who ever came before me are thieves. Yung mga nauna sa akin, sila yung mga magnanakaw. Ang tinutukoy niya magnanakaw dyan, walang iba, kundi yung mga demonyo. Yung si Satanas. Amen? Kasi ang kasunod na verse na yan, John chapter 10, verse 10. Ang tinutukoy dyan, na mayroon talaga magnanakaw. Kahit sa loob ng kawan ng Panginoon, naroon yung magnanakaw. Sa lahat ng mga believer, dumarating din yung magnanakaw. Amen? Pero sabi ng Panginoon, kahit kayo ninanakawan, kahit kayo ay nalulugi, kahit ay kayo bumabagsak sa anumang mga dinadaanan nyo, kapag nasa Panginoon ka, God said, I will restore, and I will bring back all which you have been lost. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng iyong kabuhayan na nawala. Amen? Sabi niya, whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Doon sa Jeremiah binasa natin, naroon yung mga pastor na kinakalat ang mga tupa. Dito ang tinutukoy niya rito, magnanakaw. Amen? Na mayroon magnanakaw. Minsan ang magnanakaw, hindi mo alam. Minsan kasama-sama mo lang. Amen? Pero they are inspired by the devil. Kasi ang motibo nila, magnakaw. Diba? Nanakawin yung mga pagpapala natin. Minsan, nakaipon na tayo ng mga pera, biglang dumarating si arthritis, dumarating si rheumatism. Pag bibili ka ng gamot, hindi mo naipon mo, pambayad lang doon. Amen? Tuloy natin. Sabi diyan, I am the door. Ako ang pintuan. If anyone enters by me, he will be saved.
Ang sino mang pumasok sa pintuan na yan, maliligtas. Tayo po yun. Dahil naniwala tayo kay Jesus. Amen? Sabi niya, and I will go in and out and find pasture. Pag nandun na tayo sa loob, ang Panginoon na, kasi gumagawa ng paraan sa atin. Para tayo makakain. Kasi ang mga tupa, tingnan niyo po, sunod lang ng sunod yan, doon sa kanyang pastor. At dinadala siya ng pastor doon sa great pasture. Amen? Sabi nila, ang great pastures ay sa Amerika. Ang promised land sa Amerika. Maaaring totoo, maaaring hindi. Kasi ang mga tao sa Amerika walang ginawa kundi magtrabaho. Ang mga tao sa Amerika umaasa sa insurance. Minsan umaasa sila doon. Sabi ko, bago ka umasa sa insurance, bago ka umasa sa anumang pagpapala, umasa ka sa Panginoon. Ang Nahum 1:7. Nahum 1:7. Sabi ni Nahum, ang Panginoon, iniingatan niya ang lahat na naniniwala sa Kanya. Inaalagaan niya ang nagtitiwala sa Kanya. Nahum 1:7. Okay, tuloy natin. Sabi diyan, the thief, yun, yung sinasabi ko kanina, ang magnanakaw, tinutukoy niya sa Satanas. Ang magnanakaw, ninanakawan niya ang mga tao ng mga pagpapala. Amen? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Siya nagbibigay sakit karamdaman. Siya ay nagbibigay ng kamatayan sa tao at ang sabi niya, kinuha na ako ni Lord. Kinuha na siya ni Lord. Tandaan niyo, ang Panginoon hindi siya nangunguha ng buhay. Tandaan niyo yan. Ang sakit hindi na galing kay Lord yan. Yung pagbagsak sa negosyo hindi galing kay Lord yan. Amen? Kay Lord pagpapala. Manampalataya ka sa Kanya, pagpapalain ka niya. Manampalataya ka sa Kanya, ikaw na may sakit, pagagalingin ka niya. Ikaw mananampalataya na nagkasakit, magaling ka na. Amen? Laking tapos na, tayo mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, pagpapalain ka, pagagalingin ka ng Panginoon para manampalataya ka. Once na nanampalataya ka, maranasan mong kagalingan, maranasan mong kasaganaan. Amen? Kasi sabi niya, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Sa mga pastors na minsan hindi nakaintindi sa verses na yan, pinagsama ang Diyos ay nagbibigay ng sakit, ang Diyos ang kumukuha ng sakit, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, ang Diyos ang kumukuha ng pagpapala doon sa buhay ni Job. Pinagsama yung dalawa. Pero tandaan nyo, tayo separate yan. Hindi gagawa ng Diyos ng masama. Hindi gumagawa ang Diyos ng aksidente. Amen? Ang Diyos ay gumagawa ng mabuti. Lahat ay tinutuwid, kinukorek na ng Diyos sa New Testament, sa New Covenant. Lahat ng mga paratang doon sa Old Covenant ay pinapaliwanag ng Panginoon na hindi siya ang pumapatay. Dahil siya ang Diyos ng pag-ibig. Hindi siya nagbibigay ng sumpa, bagkus kinuha niya ang sumpa. Pinaliwanag niya lahat. Lahat ng paratang nila sa Diyos ay pinaliwanag ni Jesus na si Jesus ay mapagmahal. Ang Panginoong Isus ay gumagawa ng mabuti. Tuloy natin. Pangalawa, sabi niya, Jesus is our good shepherd. Ito na. Amen? Ito na yung na-fulfill na propesiya ni Jeremiah na darating. Kaya sabi niya rito, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd give his life for the sheep. Tingnan niyo po, ang mabuting pastor, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay sa mga tupa. Jesus died for us. Amen? For you and me. Namatay ang Panginoon. Kaya sabi niya, but a hireling he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flee, and the wolf catches the sheep and scatters them. Mayroong wolf, mayroong magnanakaw na dumarating. Ang kanyang purpose para magnakaw. Amen? Ang nagbabantay sa tupa na hindi naman talaga siya pastor.
Amen? Maaring leader lang siya. Pag dumating na yung lubot, yung Great Leon, iiwanan niya ang mga tupa. Kasi hindi siya ang pastor. Hinire lang siya. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo hireling. Amen? Hindi tayo bayaran. Kaya sabi ko doon sa anak ko, pastor ako. Hindi ako, wala akong sahod sa church. So, nag-iisip siya, ba't wala? Kasi ang mindset niya, pera. Ang mindset ko, Panginoon. So, there's a contradiction. Amen? Kaya kailangan maintindihan natin yan. Kailangan din na magkaroon tayo ng source of income, mayroon tayong hanap buhay para hindi tayo magiging opera. Opera-pera. Kung pupunta ka sa doktor, hospital, pag nakita yung bukol, opera. Opera ka agad yan. Kasi may pera ka. Pero kung tunay na doktor, ang titingin sa'yo, huwag muna natin operahan yan. Amen? Kasi sila, ang hospital, gusto opera. Kasi ang laki daw ng gastos ng hospital. Doon lang sila nabubuhay sa opera. Opera. Dahil kung nag-opera ka, nagpa-opera ka, ang laki ng pabayaran mo. Totoo ba yun? Amen? Totoo yun. Sabi dyan, the hireling fee. Ang bayaran ay tumatakbo. Amen? Because he is a hireling and does not care about the sheep. Wala siyang pagmamahal sa tupa. Amen? Kasi hireling lang siya eh. Kaya maraming pastor, di man lahat, may mga pastor na pera-pera, hireling. Hindi siya magpastor pag wala siyang bayad. Kaya yung mga pastor na yan, pag dumating yung maglugot, magnanakaw, talagang iiwanan mo yung church. Ako, kahit isa na lang kayo na nakinig sa akin at may pambayad, tuloy-tuloy ang mga ngaral ng salita ng Panginoon kasi hindi lang naman kayo ang nanonood sa akin. Buong mundo yan. Diba? Tuloy-tuloy ang laban kasi tinawag akong mga ngaral. Amen? At di lang ako, kayo din. Nating araw. Pangaral kayo sa kapitbahay nyo. Amen? Sabi niya, a hireling does not care about the sheep. Sabi na lang, Nahum 1:7, Jesus, the shepherd, God is caring the sheep. Pero sabi dyan, I am the good shepherd. I know my sheep and I'm known by my own. Mayroon pala siyang sariling mga tupa. Yung mga tupa na yun, nakikinig pala sa Kanya. Nakikinig sa Panginoon. Amen? Pag-aaral ng samba, may samba. Punta na ako nun. Kasi gusto niyang makinig. Patingnan niyo po yan. As the Father knows me, even so I know the Father. And I lay down my life. I lay down my life for the sheep. Ibinigay ko ang buhay para sa mga tupa. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring them, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. May mga tupa ako dito, sabi ng Panginoon, na wala dito. Ang tinutukoy niya, sila yung mga brothers and sisters natin from different churches. Amen? Malaking church, maliit na church, pag si Jesus ang pinapangaral, isa lang yan. Hindi yan nagkakaroon ng inggitan. Hindi yan nagkakaroon ng siraan. Kaya tayo, Pastor Mar, Alde, Mambay, tayo, hindi tayo naninira. Lahat ng mga churches na si Jesus ang pinapangaral, silang lahat ay mga kapatid natin. Sila yung mga flocks all over the world na igagather ng Panginoon sa isang pagkain. Sa isang paniniwala. At ang pagkain na yan, paniniwala na yan, walang iba si Jesus. Amen? Amen? Ang salita ng Panginoon, ang Holy Communion, isa, biyaya ng Panginoon. Yan ang kumakalat sa mundo hindi ngayon. Na galit na galit, inis na inis ang mga churches about the grace of God. Kasi hindi nila maintindihan. Kasi ang gusto nila, gawa.
Ang biyaya, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Kung wala ka pang pagpapala, hintayin mo ang pagpapala. Amen? Huwag kang maniwala sa iyong nakaraan na marami kang negosyo, marami kang sinamahan na nagsara. Hindi ka na mabubuhay kapag alalahanin mo yung nakaraan. Alalahanin mo ngayon at ang bukas. Tuloy natin. Hallelujah. An other sheep I have which are not of this world, them also I must bring, and they will hear my voice. Tingnan niyo po, ang tunay na tupa, narinig niya ang boses ng pastor. Amen? May mga tao na minsan nakaupo dyan, hindi naman talaga nila naintindihan kung ano yung kanilang pinakinggan. Pero the time will come, kapag sila'y dinala ng Panginoon sa iba't ibang lugar, para maunawaan nila talaga, minsan it takes time. Minsan matagal na panahon. Kasi ang mind nila, paano sila kumita, paano sila magkapera, kailangan makatapos sa pag-aaral, tapusin ko man ang pag-aaral, at saka ako dyan, pupunta kay Lord. Hindi nila alam na si Lord muna. Sabi nga, gusto kong maging malinis ang buhay ko. Kaya unahin ko muna ang linisin ang buhay ko. Alam niyo, si Lord ang maglilinis muna ng buhay mo. Puntahan mo si Lord every Sunday, lilinisin ka niya. Kasi hindi mo kaya linisin yung sarili mong buhay. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Amen? You can do nothing apart from me, sabi ng Panginoon. Therefore, my Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay down on myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Mayroong mastermind sa buhay ni Jesus. Amen? Mayroong Diyos Ama na siyang nag-utos sa Kanya. Hindi siya nagpakamatay. Bagkus ibinigay niya. Dahil mayroon siyang kapangyarihan na buhay na muli ang Kanyang katauhan. At dito po ako magtatapos. Jesus answered, I told you and you do not believe the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. Tingnan niyo po yan. I told you and you do not believe. Number one kalaban talaga sa pangaral, unbelief. Ang kailangan lang natin bilang mga believer ay maniwala. Amen? Maniwala tayo na araw-araw, buwan-buwan, mabubuhay tayo sa kabutihan, sa goodness and kindness of God. Amen? Kaya niyo bang paniwalaan niyo? Amen? Brother Andy, minsan yung hawak kulang. Kaya mo bang paniwalaan na ibibigay ng Panginoon niya? Amen? Tingnan niyo po yung verse na yan. I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ang sabi niya, but you do not believe. Unbelief. Amen? Mula doon sa Garden of Eden, naroon na yung unbelief. Sinabi na kay Adan at kay Eva na ganito, pero may dumarating na magnanakaw, nakinig pa sila. Na ang purpose talaga ni Satanas, Sinong dahilan kung bakit siya naging Satanas? Ang Diyos ba ang gumawa sa kanya para siya maging Satanas? No, amen. Ang dahilan kung bakit siya naging Satanas ay tao. Kasi binigyan niya ng kapangyarihan. Amen? Yung susi, ibinigay niya. Kinain niya. Binigay niyang susi. Kasi Satanas ang habol talaga yung authority na kay Adan. Amen? Kaya binawi ni Jesus yan, binigay mo niya sa atin. Kaya ang Israel shall find them that believe in my name, you can cast out demons, you shall speak with new tongues, you shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. These are the authority. John 14 verse 1. The works that I do, shall you do also. And you can do great and mighty things. Higit sa ginawa ni Jesus yung ating magagawa sa dinaanan na natin
sa paglilingkod sa Panginoon, ang dami na natin signs and wonders na dinaanan. Totoo ang Bible. Amen? Ang dami na natin dinaanan. At ngayon, narito tayo sa isang lugar na ganito, magandang lugar. Kailangan din natin ng signs and wonders sa lugar na ito. Dahil ang mga may sakit, at sila ay mag-pray, at sila ay magagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Because you are not of my sheep. Amen? You do not believe. Ang mga naniniwala, sila lamang ang ipabilang doon sa kawan. Maaaring sa lugar natin, marami din kasama natin, hindi rin naniniwala. Hindi rin natin pwedeng pilitin. Amen? Kasi ang tunay na naniniwala ay kabilang sa kanyang tupa. Amen? Tandaan niyo po yan. Kaya huwag kayo magtaka na nawawala sila. Amen? Kung mapapalawak natin, palawak natin. Noong Biyernes, 50 kanao doon sa bundok. Hindi na Jubilee. Pastor, punta ka rito, mag-share ka ng gospel. Isang lechon, laki. 50 tao na roon nakikinig ng gospel. Amen? Nakarinig. Doon lang sila nakarinig. Kaya minsan ang gawain nila, bahay-bahay. Bahay-bahay. Minsan dahil mo sa church, lalaba, luluto, sasain, dami ginagawa. Hindi na nila naintindihan yung seek ye first, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabi niya rito, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Ang sumusunod lang sa Panginoon, yung talagang tunay na tupa lang. Amen? Kasi paano makikinig kung hindi ka naman tupa ng Panginoon? Amen, tayo yun, ang mga tunay na tupa ng Panginoon na naintindihan, na unawaan. Kaya i-share lang natin dahan-dahan, i-invite natin kung sino yung katabi mo, sharean mo. Sino yung James, sino yung bumibili sa'yo, pag binigyan ka nila ng pagkakataon, sharean mo. Amen? Bahala ng Panginoon kung saan niya dadalhin yung nasharean mo. Kasi ito, tayo rin nung araw, karat-karat naman tayo. Di ba? May nag-share lang sa akin. May nabasa ako sa Facebook. I'm 8 years old na nakarinig kay Jesus. Pero when I'm 21 years old, I committed to Jesus. Pero ang layo, 8 years old, 21 years old. Doon lang siya nag-commit kay Jesus. Amen? Kasi sabi niya, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Okay. And I give, ito po, ang security, seguridad. I give them eternal life, and they shall never perish. Ito yung security. Pag tayo na sa Panginoon, tayo kapili sa tupa, ay sa kawan ng Panginoon, hindi na tayo mawawala ang kaligtasan sa atin. Unlike doon sa mga nangaral na gumagawa ka ng kalukuhan, mawawala yung kaligtasan mo. Kasi niloloko mo ang Panginoon. Sa atin po, yung ginawa ni Jesus, higit sa ginawa ni Adan. Through the obedience of one man, many were made sinners, but through the obedience of Jesus, many were made righteous. Amen? At dahil sa pagsunod ni Jesus, maraming naging naligtas. Ang sabi niya, they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang leon, walang lubo, walang tigre ang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating shepherd. Ayun po ang tinatawag na Jesus is our good shepherd. Amen? Sa anniversary, ang topic natin, ang theme natin, James, ang topic natin, Jesus, our Creator. Si Jesus, our Creator. May verse na ibibigay sa iyo. Sabi niya, maghanda na sila sa anniversary, November 9, ang ating anniversary. Alam niyo, kahit hindi na tayo mag-invite sa anniversary, puno na yung lugar na yan. Kasi nandiyan lang sila sa paligid. Pastor, atin kami ha. Nandiyan na tayo. Kaya siguro itong lugar na ito, ano lang ito, introduction pa lang sa atin. Dadalhin talaga tayo ni Lord sa isang malaking lugar. Amen? Kahit anniversary pa lang, puno-puno na itong lugar natin. Hindi pa kasama yung mga bata. Okay.
And I give them eternal life, and shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Dahil tayo sa kamay ng Panginoon, walang makakaagaw sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. Natinig tayo ng prinsip ni Bisandino doon sa malayong lugar ng Pampanga. At ang sabi niya, humanda kayo. Darating na mga wigon ng pagpapala. Benjamin generation. Dala-dala na ang mga pagpapala galing kay Joseph sa kanyang kapatid, sa kanyang ama. Dala-dala na ang pagpapala. Tayo, ganon din, humanda kayo. Alam niyo ngayon si Bisa, ang pagpapala niya, karaban. Karaban sa sakyan ng mga pagpapala na marating sa kanya. Bakit? Bumuhos na. Amen? Amen sa atin din. Ganon, ibubuhos ng Diyos ang mga pagpapala na yan. Ang anong requirement? Paniwalaan lang natin. Huwag na huwag tayong magdududa. Don't ever doubt the promises of God. Amen? Because we are the children of God. Sabi niya, nagwaggalak siya na gawin niya sa atin ang mga gandang bagay. My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ang Ama at si Jesus ay iisa. Palakpakan natin yung malakas sa Panginoon. Hallelujah! Tingin niyo po, sa narinig natin, na i-ignite yung ating faith. Na ganun pala ang Panginoon sa atin. Amen? Ako po'y mananalangin sa lahat ng mga viewers. Kung kayo ay hindi pa tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon sa sarili, tagapagligtas, sumunod lamang kayo sa panalangin ito. Panginoon Isus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Patawarin sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo may sumunod sa panalangin na yan, kayo may anak na ng Diyos, lahat ng mga pagpapala, lahat ng narinig nyo ay mapasal nyo. May naman ipanalangin ko lahat ng mga may sakit. Panginoon, napakaraming may sakit sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung ikaw ay mayroong arthritis, kung ikaw ay may cancer, may bukol, kung ikaw ay may stomach problem, sa oras na ito, ang Diyos ay nagpapagaling. Panginoon, abutin mo ang lahat ng mga nanonood na mayroong sakit karamdaman, lahat ng mga negosyante na pabagsak ang kanilang negosyo, buhayin mo ang kanilang negosyo, tulungan mo sila. Panginoon, iparanas mo, pagpakilala ka sa kanila sa lahat, Panginoon, na naaabot ng tinig na ito. Salamat sa kagalingan, salamat sa provision mo sa lahat ng mga taong mayroong pangangailangan, Panginoon. Sa mga negosyante, mayroong hanap buhay, salamat, bubuhayin mo ang kanilang mga negosyo, kung paano binuhay ang mga bangkay sa panahon ni Ezekiel, na binigyan mo ito ng buhay at ito'y nangyari. Salamat ng marami, Panginoon Isus. Sa oras na ito, I declare blessing upon this church. I declare alarm upon this church. I declare ang maraming mga tao sa church na ito ay dinideklara ko ang kagalingan, ang kasaganaan, ang kaunlaran. Panginoon, itataas mo ang antas ng kabuhayan ng lahat ng narito, kahit ang mga walang dito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan dahil ito'y mangyayari, dahil ito'y dinideklara ng iyong anak, ng iyong mga anak, Panginoon, na kami hindi na maghihirap. Ang kahirapan ay inalis mo na sa amin. Pagkus ang kasaganaan ay patuloy namin mararanasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang